News TV Quick Response Team dito po sa Zamboanga City kung saan nga po kanina ay nagkaroon tayo ng pagkakataon na makausap yung ilan sa mga opisyal ng kanilang lokal na pamahalaan. Kaugnay pa rin ng kalagayan ng mga evacuees dito po sa may grandstand na tinatawag. At hindi lamang itong tinuturing nilang evacuation center or ginagamit nilang evacuation center, kundi may ibang mga eskwelahan pa dito. At nakakuha po tayo ng paliwanag kaugnay ng sitwasyon nila. Maya-maya po subukan nating makapanayam yung mismong isa sa mga opisyal ng City Planning Office. Tabayan na lang po natin. Samantala, kasalukuyan po nagsasagawa ngayon ng press conference sa Pag-asa kaugnay pa rin ng bagyong Basyang. Panoorin po natin to. Lakas sa loob ng 24 na oras. Meron man tayo nakataas na storm signal number 1 sa ilang bahagi ng Luzon, particular na po dito sa Masbate at sa Palawan kasama ang Calamian Group of Island, sa Northern Samar, sa Aklan, sa Capiz at Antique sa Kabisayaan, habang sa Misamis Oriental, Misamis Occidental, sa natitirang bahagi ng Agusan del Norte, natitirang bahagi ng Surigao del Sur, sa hilagang bahagi ng Bukidnon at sa Zamboanga del Norte. Ito naman po mga nabanggit nating lugar ay posibleng makaranas ng malalakas na hangin na mula 30 hanggang 60 kilometers per hour ang lakas. At ito po yung isang example ng atmospheric model na ginagamit natin na nagpapakita ng forecast scenario. Ito po yung inaasahang scenario mamayang alas 8 ng gabi. Bagamat hindi pa tatama, inaasahang tatama by 8 o'clock. Itong sentro ng bagyong si Basyang dito sa may bandang Leyte, Surigao area. And then pagdating po ng Sabado ng alas 8 ng umaga, inaasahan po na binabaybay na nito ang bagyong si Basyang, itong bandang Central Visayas area. At pagdating naman na Sabado ng gabi, alas 8 po, ay posible nang lumalapit ito dito nga sa hilagang bahagi ng Palawan. Pagdating naman po ng Linggo na umaga, ay nakalagpas na ito dito sa landmass ng Palawan, at Linggo ng gabi, ay posible nang lumalapit na ito dito sa western boundary ng ating area of responsibility. So ano po ba yung inaasahan natin with regards sa current situation? Ang bagyo pong si Basyang ay inaasahan natin na posibleng maglandfall dito sa southern Leyte or sa northern tip of Surigao del Norte around midnight or mamayang gabi po. And we're expecting stormy weather, masungit na panahon sa eastern and central Visayas and sa Caraga region ngayong gabi at bukas. Particular na po doon sa mga may areas na may storm warning signals number 2. At patuloy po yung pagpapaalala natin sa mga residente ng mga apektadong lugar, lalong-lalo na po sa lalawigan ng Samar, Leyte, Caraga, Bohol at Cebu, na maging alerto pa rin po sa mga posibleng pagbaha at pagguho ng lupa. Yung mga areas naman may storm signal number 2 ay pinapayon pong maging alerto sa sa posibleng storm surge na ang taya po natin ay mula 1 hanggang 2 metro po ang taas. Yung estimated amount of rainfall naman natin na dala ng tropical storm na si Basyang ay nagre-range po from moderate to heavy, 5 to 15 mm per hour within the 400 kilometer diameter of the tropical storm. So ito pong amount ng ulan nito, inaasahan po natin dun sa mga areas na may mga storm warning signals. At patuloy pa rin yung pagpapaalala natin sa ating mga kababayang mangisda at yung mga may maliliit na sakyang pandagat. Dahil sa epekto ng bagyong si Basyang at yung pinaitig nito na hanging amihan, inaasahan pa rin po na magiging maalon pa rin yung ilang areas or itong eastern seaboard ng Central Luzon at yung eastern at saka southern seaboard ng Southern Luzon. Dahil nga po sa pagbukso ng amihan at saka sa paparating na bagyong si Basyang. At maraming salamat po. Okay, maraming salamat Mr. Chris Perez for that update. Ngayon ay hinga natin. At natunghayan nga po natin ang briefing na isinagawa ng weather forecaster na si Ginoong Chris Perez. Kaugnay pa rin ng bagyong Basyang at ilan po sa mga nabanggit na lugar na may public storm warning signal ay gaya po ng Palawan at eastern na Visayas. At may mga nabanggit din po sila na mga dalang pag-ulan nito at yung lapad po ng bagyo ay nasa 400 kilometers. Kaya po yung mga lugar na tatamaan na nabanggit ay mainam na lalo na yung mga flood prone o di kaya po yung landslide prone areas ay
makinig po kayo at mag-monitor kaugnay pa rin ang galaw ng bagyong si Basyang. At ngayon nga po ay patuloy pa rin na minomonitor ang kalagayan niyan. Antabayanan niyo po mga updates dito po sa GMA News TV at GMA kaugnay pa rin ng sitwasyon ng bagyong yan.